Attorney Topacio ha, mga bossing. Dito pa din po, parehas pa din po. Buloyski pa din ho, mga kababayan. Oh, dagdag nilang naratibo ngayon, yung yung extradition na balita kay Buloyski, panakip lang yan sa flood control. Anak ng tipaklo. Topacio, ewan ko, lawyer ka. Alam mo yung sinasabi mo. O dahil siguro, syempre, lawyer ka at kailangan mong ipagtanggol sa kahit na anong paraan ng iyong kliyente, kaya ganyan. No? Hindi mo ba alam, ang Pangulo ang nangunguna sa investigasyon ng flood control? Di mo ba? Ang Pangulo ang mismong pumupunta po, mga kababayan, doon sa mga flood control na sinasabi na hindi tinapos, hindi natapos. Na tinengga nung mga malalaking kontraktor. At siya nga po mismo ang pumunta doon sa Bulacan, Iloilo. At doon nakita yung mga tenga na flood control. Pinuntahan din po ang Marikina, mga kababayan. At yung sa Marikina naman, good job. Kasi talagang, sabi ko sa inyo, mga boss chief amo, sir, nakatira o may bahay kami dyan sa Marikina. Ano po? May bahay kami dyan. Dati po talaga, konting ulan lang, ang taas na ng ilog ngayon. Dahil po sa patuloy na ginagawa po na talagang ito pong mayor namin na si Maan Chodoro at si Marcy Chodoro na congressman naman talagang hands-on ho yan, mga bossing. Kapag ka umuulan, nakatutok po yan. Nakatutok po yan, mga kababayan. Kaya ngayon, napag-iigay ng Marikina. Although sa amin lahat bumabagsak yung tubig na nanggagaling sa Buso-Buso, na nanggagaling sa Kogyo, nanggagaling po sa mga bulubundukin ng Rizal na nakapalibot po sa Marikina, kahit papaano po, malalaki na po yung mga baha o binaha na yung ibang lugar. Pero ang Marikina, wala, okay lang. Kasi po, patuloy nilang ginagampanan yung kanilang pagseserbisyo sa bayang Pilipino, sa bayan ng Marikina, sa mga taga-Marikina. Sabi dito, Manila, Philippines, Council for Detained Religious Leader Apollo Kibuloy on Thursday denounced what he described as the suspect timing daw, of the United States request for his client's extradition, warning that granting it would be a derogation of sovereignty and blows to the country's dignity. Sasabihin ko nga sa inyo, paano kung may pag-uusap talaga at kung talagang merong kasunduan ang bansang Pilipinas at Estados Unidos. Ano yun? Babaliwalain mo? Ano po? At ang Pangulo nga ang nangunguna dyan. Di ba? Bakit biglang naging pantakip ng flood control si Kibuloyski? Ano yun? Inutusan ng Pilipinas. Uy, Estados Unidos, kami inabubuko na nung kampo ng mga DDS. No? Pakilabas nyo na yung extradition ni Kibuloy. Ano yung ganun ang gusto nyong palabasin? Nauutusan? Kaya ano lang yun? Kay Duterte lang yun. Dati, ang inyong naratibo ay lagot ka na kay Trump. Lagot ka na sa Estados Unidos. Aarestuhin ka, ganito, ganyan. Ganun ho yung mga palabas nila dati, mga DDS. Ayan na, aarestuhin ka pag pumunta ka ng Estados Unidos. So tapos, eto naman, kamping-kampi ang Pilipinas. O kamping-kampi naman ng Estados Unidos sa Pilipinas at kailangan pa na maglabas ng extradition request para kay Kibuloy para lang ho magmuka para po pagtakpan yung mga ghost project diyan sa flood control. Ang gulo nyo din We view with much trepidation the impending extradition of Pastor Apollo Kibuloy to the United States, lawyer Ferdinand Topacio said in a statement. The timing is suspect. It comes at a time when the present administration is deeply, kinalaman ng present administration, mga flood control, ayun, napakadami sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Yun ang madaming flood control
at ngayon ho nakatiwangwang at nakatenga, at ito pong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos yung talagang nagche-check, no, doon sa mga kontraktor na mga walang ya. The timing is suspect. It comes at a time when the present administration is deeply mired in serious controversies involving widespread anomalies in its flood control projects, no? Insertion in the national budget and humiliating fiasco in its attempt to neutralize the opposition. Same. Dali. Nag-message na yung client ko. Baka late 5 minutes. So, ayan, hindi. Hindi naman. Ganyan lang ako pag yung tipo bang pakiramdam ko malilate ako. Pero hindi naman ako nalilate. Nasa na? Pantakip nga lang daw po doon sa flood control, mga kababayan. Kaya lumabas itong kay Pastor. Kinalaman naman dyan. Di ba? Napaka-bupols ng mga ganitong mga Sorry Topacio. Kasi alam ng taong bayan matagal na ding hinihintay yan at matagal nang wanted si Buloyski. Di ba? Matagal nang wanted si Buloyski po, mga kababayan, sa Estados Unidos. At hindi po natin maikakailayan. Alam na alam po yan. Hanggang ngayon niya puntahan ninyo yung mukha ni Kibuloy doon sa FBI. Makikita nyo nakasalampak, nakabalandra pa din po with matching 2 million na pabuya kung sino man ang makapagtuturo kay Kibuloy. O tapos sasabihin nila ganito lang daw po. Panakip lang daw po. The Department of Justice, however, clarified that no formal extradition request has been received. DOJ spokesman Miko Clavano IV said the Department of Foreign Affairs, DFA, must first receive the request before endorsing. Hindi pa umaabot pa lang sa Pilipinas. No? Pero papunta na po tayo diyan sa exciting part. Iniisip ko nga hindi kaya the same eroplano ang gamitin? No? Same na eroplano ang gamitin. Yung ginamit sa dating Pangulong Duterte, yun din ang gagamitin kay Buloyski. Pero sabi ko, hindi. Estados Unidos naman ito. Malamang sila ang susundo kay Buloyski. Ngayon, ito, request daw po nung kampo ni Buloyski. Ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa ating gobyerno na huwag munang pagbigyan ang extradition request ng Amerika. Nagmamakaawa na, no? Wag muna! Please! Hindi, nagtanong ako doon sa comment section kaninang umaga. Sabi ko, bakit ba ayaw ni Buloyski na mapunta sa Estados Unidos? Samantalang parang mas okay siya doon, malamig. Hindi siksikan ang mga preso. Di ba? Nagtataka lang ho ako, mga kababayan. So ngayon, sabi nung iba, hindi kasi pag sa Estados Unidos, may bitay Baka bitay yung kaharapin ni Buloyski. Sabi ho mga kababayan. Kaya sabi ko, kaya pala nagsusumiksik si Buloyski sa Pilipinas kahit na tabi-tabi sila, no? Doon sa preso, kahit amoy mga lupa na yung mga kasama niya doon, okay lang. Kaysa naman, matapos ang buhay kapag ka nasintensyahan. Ang kay Attorney Israelito Torion, sana ayaan mo ng aksyonan ng mga korte sa Pilipinas ang mga kaso rito ni Kibuloy. Dagdag ng isa pang abogado. Kaso nga baka sabihin ng Estados Unidos, hinayaan nyo na nga yung kaso dyan Di ba, hinayaan nyo na nga yung kaso dyan. At eto, muli nyo lang binuksan kami tuloy-tuloy at simulat sa pool, wanted na sa amin si Kibuloy. Kaya akin na yan. Dali nyo na sa amin. Hayaan nyo na kaming mag-imbestiga at lumitis kay Buloyski. Alam nyo mga kababayan, yan po kasi dati pa Dati pa pong kinatatakutan ni Buloyski yan. Umpisa pa lang po, yan na ang kinatatakutan ni Buloyski, mga bossing. Yung dalin po siya sa Estados Unidos. Dahil nga, sabi nung iba, mga nag-comment, takot yan takot yan silya elektrika. Wala hong silya elektrika sa Estados Unidos, mga kababayan.
na si Attorney Ferdinand Topacio, makikitang sunod-sunuran ng Pilipinas sa banyagang kapangyarihan kapag Naku, pang-ano na lang ho yun. Pang-uudyok na lang ho sa inyo na isipin nyo na naku, eto, ganyan. Tingnan mo, tuta tayo ng Amerika. Wala tayong kalayaan, etc. etc. Topacio Torion, matalino na ang mamamayang Pilipino ngayon. May mga social media na, meron ng mga nagpapaliwanag ng mga tungkol dyan. Kaya imposible na maniwala pa ang mamamayang Pilipino diyan sa mga pinagsasasabi ninyo. nagbigyan nito ang extradition request. Dito sa Pilipinas, naharap si Quiboloy sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Ayan ho, ayan yung sinasabi ko sa inyo na hanggang ngayon ho, mga boss chipa mo sir, nakabalandra pa din po, no? Yung pagmumukha ni Quiboloy at wanted pa din ho, mga kababayan, sa FBI, si Buloyski. Ayan, oh. Patong-patong na kaso naman ang hinaharap niya sa Amerika, kabilang ang sex trafficking, fraud and coercion, conspiracy at Saka yung yung pagpapakasal doon sa kanilang mga miyembro para maging American citizen. bulk cash smuggling. Dati nang itinanggi ni Quiboloy ang mga akusasyon laban sa kanya. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi dumaan sa kanila ang extradition request. Baka wala pa. Hindi pa dumadating. No? Baka hindi pa dumadating. Malay nyo, Monday o ano ngayon? Biyernes diyan sa Pilipinas ng gabi. Di ba? Monday. Oh. Baka biglang, nako, yan na, nagkagulo na naman po. Nako, yung mga taga, mga taga KOJC na tinatawag ni Buloyski na mga manggagawa. O eto, may trabaho na naman kayo. Ano na naman yan? Pupunta na naman kayo ng liwa. Ay, nako. Panigurado yan. No, panigurado yan, mga kababayan. Yung mga bataan ni Quiboloy o yung tinatawag niyang mga manggagawa, pupunta, susugod na naman ho yung mga yan sa Liwasang Bonifacio. Magtatayo na naman po ng entablado yung mga yan. Sisigaw na naman po ng asaan ang 20 pesos na bigas. Ganun na naman ho ang mangyayari dyan, mga kababayan. Maniwala kayo. Ano po? Tapos magmamarcha, magsusunog ng gulong sa labas ng KOJC compound na naman yung mga yan. Ay, nako. Alam na natin ang galawan ho nila, ano? Mga boss chipa mo, sir. Kaya dyan title, oh, ayan. KOJC. Magsusunog na naman kayo ng gulong. Susugod sa Liwasang Bonifacio. Para ipagtanggol si Buloyski. Ay, Diyos ko po. Alam na namin yung mga galawan ninyo. At hindi nyo na kami makukuha sa mga gaganyan o paganyan-ganyan ninyo. Para kay Quiboloy, idiniretso raw sa Department of Justice sa mga dokumento noong Hunyo. Sabi naman ni DOJ spokesperson Miko Clavano, ang regular na proseso ay kailangan dumaan muna sa DFA ang anumang extradition request. At dahil walang natanggap ang DFA, hindi rin opisyal na matatanggap ng DOJ ang ganyang hiling. Ayan. Pero meron na daw po, mga kababayan. At yun nga po naibalita na ni Babe Rob Valdez po, mga bossing. Anyway, kayo na po ang bahala. Kayo na po ang magsabi kung si Buloyski ba ay kailangan dalhin sa Estados Unidos o hindi, mga bossing. Okay? Ngayon, sumunod tayo sa susunod nating topic.